Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Pakinggan natin ang kwento, Piso ni Sophie. Ala, nasan na? Ang kwentong ito ay hangwa sa tunay na pangyayari ng panganay na anak ng may akda at gumuhit ng aklat. Walang iba kundi ang inyo pong lingkod, ang inyong tagapagkwento. Bago ko basahin ang kwento, ipakita ko muna sa inyo ang ating mga talasalitaan. Pisong barya at ang 10 pisong barya. Kilala niyo ba ang mga to? Ano ang mga to? Oo, tama. Ito ang ating mga perang barya ng ating bansang Pilipinas. Sa ating pagganyak, ano ang ginagawa o nararamdaman mo kapag nakatanggap ka ng pera? Sa ating pagganyak na tanong, nasaan nga ba ang piso ni Sophie? Tungayan natin yan sa ating kwento. Piso ni Sophie, ala, nasan na? Si Sophie ang batang masayahin. Siya ay mahilig maglaro at kumain. Nang papasakay na siya sa tricycle, tinawag siyang bigla ng kanyang lolo upang bigay ang kanyang baon. Napakasya niya nang binigyan siya ng 10 piso ng kanyang lolo. Natutuwa ito habang hawak-hawak niya ang 10 pisong barya. Naisip na niya agad kung ano ang kanyang bibilhin mamayang reses. Ano kaya ang bibilhin niya sa kanyang 10 pisong barya? Ring! Yay! Sa wakas reses na! Ang laking tuwa niya na marinig niya ang tunog ng bell. Mga tenga niya ay parang nagsasayawan sa tuwa. Pabili po, manang. Isang banana Q at orange juice po, ang sabi niya sa tindera. Inaabot niya ang kanyang 10 pisong barya na pambayad. Kumukulita pa mga mata niya nang binigyan siya ng sukli ng tindera. Magkano kaya ang lahat ng binili ni Sophie? Magkano rin kaya ang inabot na sukli sa kanya ng tindera? Tunghayan natin ang kwento. Habang kumakain, tinititigan niya ang kanyang sukli na parang nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang pisong barya. Kayo mga bata, anong madalas inyong gawin kapag meron kayong sukli o may natira sa inyong baon? Mukhang naiinip na naman si Sophie kahit katatapos pa lang niyang kumain ng reses. Napatingin tuloy sa kanya ang kanyang kamag-aral habang nilalaro ni Sophie ang kanyang pisong barya. Ano kaya ang iniisip ng kanyang katabi? Galit na galit si Sophie at tinapik niya ang kamay ng katabi nang subukan dakutin nito ang piso niyang barya. Gulat na gulat naman ang batang lalaking katabi niya. Ano kaya ang gagawin ni Sophie sa kanyang kamag-aral? Kayo, ano kaya mararamdaman mo kung biglang kukunin ang inyong gamit o pakikilaman ang inyong pagmamay-ari? Ituloy natin ang kwento. Maglaro tayo. Hulaan mo kung nasaan ang piso ko. Pag nahanap mo, ibibigay ko to sa iyo. Ang paanyaya ni Sophie sa kanyang kamag-aral. Napaisip ang batang lalaki at sinabing, "Okay, sige. Madali lang yan." Ang sagot nito kay Sophie, "Magic, magic, magic, magic. Piso, mawawala ka." Ang sigaw ni Sophie at biglang tingin niya sa may pinto na napatingin din ang batang lalaki. Tila ba nag-aalala na baka paparating na ang kanilang guro matapos tumulong sa kantina. Bumalik ang tingin ng batang lalaki kay Sophie. Napatingala at nag-iisip ito kung alin sa kamay ni Sophie ang pisong barya. Pinili niya ang kaliwang kamay ni Sophie. Pagbukas ng kamay ni Sophie, wala na ang pisong barya. Nagtataka ang batang lalaki habang natutuwa naman si Sophie sa kanyang kamag-aral. Itinuro naman niya ang kanang kamay ni Sophie. Ngunit wala rin ang pisong barya ni Sophie. Sa kanyang kanang kamay nang buksan niya ito. Kaya gulat na gulat ang batang lalaki. Tinignan din niya ang aklat sa at ang ilalim ng mesa. Piso ni Sophie. Ala, nasan na? Nag-magic nga ba si Sophie? Saan kaya itinago ni Sophie ang pisong barya? Tunghayan muli natin ang kwento.
Sa paghahanap ng pisong barya ng batang lalaki, naramdaman niyang nasusuka si Sophie at sumisenyas sa kanyang bibig at takot na takot ito. Tila ba nabulunan ito at may pumasok at bumara sa kanyang bibig. Nang makita siya ng batang lalaki, mabilis itong tumakbo patungo sa katabing silid-aralan. Sa palagay mo, nasaan ang pisong barya ni Sophie? Ano ang nangyari sa kanya? Oo, tama. Mukhang nalunok ni Sophie ang pisong barya. Tinawag ng batang lalaki ang gurong lalaki na nagtuturo sa ika-4 na baitang. Sinubukan nitong gawin na pasukain ito nang mailuwang muli ang pisong barya. Dinala sa ospital si Sophie na sabihin nitong nakabara sa kanyang lalamunan ang pisong barya at di niya ito kayang mailuha. Pina-x-ray ang tiyan ni Sophie, ngunit nang lumabas ang resulta, gulat na magkahalong takot ang naramdaman ni Sophie. Wala ang pisong barya. Nadismaya naman ang mga guro na tumulong sa kanya sa narinig na sabi ng doktor. Malungkot si Sophie sa nangyari dahil lumabas na nagsisinungaling lamang siya na di totoong ninunok niya ang pisong barya. Kinagabihan, iyak ng iyak si Sophie at pilit pa rin niyang sinasabi sa kanyang lolo na nasa tiyan pa rin niya ang pisong barya. Natatakot siya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pinatahan siya ng kanyang lolo at sinabing ipapatingin siyang muli sa doktor. At nag-aalala rin to para sa kanyang apo. Kayong mga bata, ano ang inyong mararamdaman kung walang nagtitiwala sa inyo? Ano kaya ang gagawin ni Sophie sa sitwasyong ito? Kinabukasan, idinala si Sophie ng kanyang lolo sa ospital. Magkahalong tuwa, takot at pangamba ang nararamdaman ni Sophie sa oras na lumabas ang resultang muli ng x-ray. Totoo po, lolo. Ang sabi ng inyong apo, nasa bituka na niya ang pisong barya. Ang sabi ng doktor sa matanda. Pagtataka ni lolo kung bakit di nakuha ito noong unang x-ray. Natakpan lang siguro sa kanyang kinain kaya dito nakuna noong una. Ang pagpapaliwanag ng doktor kay lolo. Sinabihan si Sophie kung anong gagawin niya para malaman kung paano may lalabas ang pisong barya. Gayon din si lolo. Palagay nyo, paano niya kaya may lalabas ang pisong barya mula sa kanyang tiyan? Sundan natin ang kwento. Humiri ng malakas si Sophie at parang pinagpapawisan ng malamig sa loob ng banyo. Sa wakas, heto na ang hinahanap na pisong barya ni Sophie. Nailabas rin niya pagkaraan ng 9 na araw sa loob ng kanyang tiyan. Lunes ng umaga. Papasok muli sa paaralan si Sophie at binigyan siyang muli ni lolo ng 10 pisong barya. Masaya pa rin niyang tinanggap ang baon niya mula sa kanyang lolo. Pagka-uwi niya sa hapon, dali-dali siyang nagtungo sa kanyang silid at hinulog niya ang sobra pa niyang piso sa kanyang alikansya. Iyon na ang simula na natuto si Sophie na mag-ipon ng barya. Ngayon, isa na rin siyang guro na nagtuturo sa mga batang tulad mo. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Ano ang aral na natutunan mo rito? Tama, anuman ang mangyayari, matuto tayong humanap ng solusyon sa anumang problema o sitwasyon na ating nararanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hanggang sa muli!